Bad story or a good one? I'm recording now. Okay. How are you doing? Hello. May nagbabalita na ako raw po ay nag-hallucination at nag-delusional. Hindi po totoo yan. Wala po akong, gusto kong sabihin, hindi po ako nag-hallucination at hindi po ako nag-delusional. Ako po na-diagnose ng complex post-traumatic stress disorder. Ilang doktor po ang nagtingin sa akin. Kasi ang ano po niyan ay yung trauma. Palagi po akong mayroong nightmare. At yung pong mga nangyari sa akin, karaan na ano ko po yun. Palagi kong napapanaginipan at bumabalik sa aking alaala. At yun po yung na-trap yun sa utak ko. Kaya nagkaroon po ako ng matinding trauma. Natakot po ako sa ibang tao. Kapag gabi na po, linala ko ang pintuan. Chinecheck ko ang mga bintana at linalak ko ang pintuan at binabarricade ko ang pintuan. Kasi yun nga, nagkaroon ako ng matinding trauma noong kabataan ko pa. Ang ibig sabihin po, ako po ay namolested. Noong ako po ay bago pa lang dito sa Canada. Wala po akong matakbuhan. Wala po akong mahinga ng tulong kasi hindi ko alam ang phone number ng police. Hindi ko yun alam. Kaya, at pinatakot ako na kapag ako nagsumbong, ipapadeport ako. At ma-hire ng hitman para ipapatay ang mga pamilya ko sa Pilipinas. Kaya po nag-sip ako dahil nung kabataan ko yun, ay siyempre bata pa ako noon. Nasa ano pa lang ako po noon, nasa 20 years old. Ilang taon po ako nag-suffer emotionally. Yung ano po, tinago ko po yun ng matagal na panahon. Yung pong hindi ko na nakayanan, nagsuggest ang aking doktor na magpatingin ako sa yung counseling. At ilang taon po ako nag-counseling. Ayun po, na-diagnose po ako ng complex post-traumatic stress disorder. Dahil po sa mga traumang pinagdaanan ko. Wala po akong hallucination at wala po akong delusional at hindi rin po ako nag-hallucination. Yan lang po ang i-clear ko sa inyo na mali po ang diagnose ng taong iyon. Ang nag-diagnose po sa akin ay ang doktor, professional. Ilang doktor po ang tumingin sa akin noon. Na-diagnose po ako August 12, 2012. Yan. Ilang taon po ako nag-suffer at tinago ko po yun. Kaya naapektuhan ako. Kaya siguro nagkasakit ako. Kasi nag-suffer po ako ng matinding depression. Sobrang depressed ko po noon. Dahil sa mga nangyari sa buhay ko. At hindi ko po ikinakahiya ang masamang nangyari sa buhay ko dahil ako po ay biktima lamang. Kahit pala, yung mga taong pinagtiwalaan mo, iyon rin pala ang magpapahamak sa iyo. Kaya, hanggang ngayon, nandito pa yun sa isipan ko. Hindi pa yun naaalis.
Siguro hanggang ako mamatay. Alam ko, karamihan sa mga friends nung nagsabi na paranoid ako, delusional ako, at meron pa, minsan nasabi, hallucination ako. Ganun talaga yun. Hindi ko sila masisisi kung maniwala sila. Pero alam ko na hindi ako ganun. Hindi ako nag-hallucination, hindi ako nag-delusional, at hindi ako paranoid. Meron akong complex post-traumatic stress disorder. Dahil nga tulad ng sinabi ko kanina, na grabing trauma ang pinagdaanan ko. Noong baguhan pa lang ako dito sa Canada. Wala akong matakbuhan, wala akong mahinga ng tulong. Trap ako. Kaya dapat pala, yung talagang mga nag-abroad, dapat alamin nyo ang phone number ng pulis. Dahil yun lang ang makakatulong sa inyo. Saka yung number ng immigration. Dahil kahit pa yan kadugo nyo, pag wala kayong kakampi, wala kayong magagawa. Lalo na kung wala kayong ibang matatakbuhan. Trap kayo. Hulog kayo sa bitag. Wala kayong magawa. Lalo pag hindi nyo alam ang surroundings, wala kayong magagawa. Yan, mahintay kayo na may magtulong sa inyo para makaalis kayo sa impyernong kinalagyan nyo. Kaya kung kayo mga abroad, dapat talaga alamin nyo ang phone number ng police at ng immigration. Kasi mahirap yung basta ka magtiwala kahit kadugo mo pa yan. Yun ang nangyari sa akin. Masakit sa loob ko. Yung nangyari sa akin. Dati, hindi ko matanggap ang mga nangyari sa akin noon. Yung namolestya ako. Ano yan? Talagang nag-suffer ako mentally. Talagang grabe. Pero yung alam naman ng doktor ko, family doctor ko, mga nangyari sa akin kasi sinasabi ko, yun nga, nagsuggest sa akin na mag-therapy, yun. Maraming taon ako nag-therapy. Kasi minsan hindi na talaga ako natulog. Palagi akong umiiyak. Palaging nag-iisip ako, sana ibinalik ko yung mga panahon na yun at hindi ako nagpunta dito. Yun, ang palagi kong naiisip. Pero wala na, nangyari na yun. Kaya ngayon, nagka-counseling pa rin ako. By phone. Siguro hindi na ito maaalis. Itong trauma ko ito hanggang ako mamatay. Nandito na yan. Kasi matagal na eh. Ilang taon na ako nag-suffer. Nag-therapy ako. Counseling ako. Maraming taon. Maraming taon talaga. Kaya, mahirap pala pag grabe ang traumang pinagdaanan mo. At yung wala kang kakampi. Yan, tapos pinapatakot ka. Ang hirap. Ang hirap talaga. Kaya, dapat maging malakas ang loob mo. Yun na lang inaano ko. Nagpe-pray ako na sana makayanan ko. Kaya ako nagkasakit. Kasi wala akong ginawa eh. Stress ako masyado. Depressed ako masyado ng ilang taon. Kaya yun nga eh, linalagay sa isip ko na nag-hallucination ako. Mayroon akong paranoia at nag-delusional ako na walang katotohanan mga nangyari sa buhay ko. Pero alam ng family doctor ko at ng psychologist ang mga nangyari sa buhay ko. Yun, naniwala sila sa akin. Kasi professional sila. Marunong silang mag-diagnose. Kung nagsasabi ka ng katotohanan o kasinungalingan. Kaya, yun. Sabi sa akin ng nag-counseling sa akin, hindi ko dapat sisihin ang sarili ko sa mga nangyari kasi naging biktima lang ako. Yun, kasi bata ka pa.
naive ka dito sa lugar na ito, wala ka pang alam. Alam nyo ba kung gaano kahirap na itinago ko ng maraming taon ang mga nangyari sa buhay ko dito? Yung trauma na pinagdaanan ko, napakahirap. Pero nang dumating dito ang mga magulang ko, noon, 1989, dumating sila dito, matagal bago ako nag-open sa kanila. Yun, nagkaroon ako ng lakas ng loob na isabi ko sa kanila ang nangyari sa akin dito nung baguhan pa lang ako dito sa Canada. Ang hirap yung walang nagmamalasakit sa iyo, yung walang natulong sa iyo, yung parang ang hirap talaga. Minsan hindi na ako natutulog, kaya nga, sa totoo lang, nagiinom ako ng sleeping pills para ako makatulog. Minsan, nainom ako ng melatonin. The next day naman, yung sleeping pills ko. Kasi kung hindi ako inom ng pangpatulog, hindi ako natulog. Gising na gising ako. At yun, nandito sa isip ko yung mga nangyari sa buhay ko nung baguhan pa lang ako dito. Yung naalala ko, yung para ako nanonood ng sine na paulit-ulit na nandyan sa utak ko. Pilit na pinapatawad ko yung yung hindi nagmalasakit sa akin. Ang hinihintay ko lang sa kanya, mag-sorry siya, wala siya doon, na kahit nagsumbong ako sa kanya, binawaliwala niya ako, hindi niya ako pinaniwalaan. Tapos ang gusto niyang ilagay sa isip ko, nag-hallucination lang ako, nag-delusional. Yun. Pero alam ko ang nangyari sa akin. Mas mabuti pa yung pusa. Ang pangalan Tiger. Natulog dito sa tabi ko noon, nung natutulog ako. Naapakan yun. Kaya yun namatay. Alam niyo kung bakit namatay? Naapakan yung kidney. Kaya namatay yung pusa, yung tiger. Mas mabuti pa yun, nagmalasakit sa akin. Inano niya ako, pinoprotektahan niya ako. Pero yung tao, na akala ko magpoprotekta sa akin, wala. Pinabayaan niya lang ako. Kaya, yan, minsan gusto kong kalimutan. Kaya lang pag nakikita ko siya, naalala ko, yung wala siyang malasakit sa akin, walang concern. Tapos, masabi lang na nag-hallucination ako, nag-delusional ako. Mabuti pa yung doktor naniwala sa akin. Alam niyo ba kung ilang doktor ang tingin sa akin? Mayroong psychologist, mayroong psychiatrist. In-interview ako ng paulit-ulit kung ako nagsasabi ng totoo. Ang hallucination, hindi yun nagsasabi ng totoo. Ang nagdi-delusional, akala mo, wala din katotohanan. Pero yung nangyari sa akin, detalyado, step by step, maikwento ko kahit kanino, kikwento ko, dahil hindi yan naalis dito. At nakikita ng doktor kung ako nagsisinungaling o hindi. Kasi nakikita yan sa mata, sa kilos mo kung nagsisinungaling ka. At naamin ko, nagiinom ako ng antidepressant. Kasi kung hindi ako nagiinom ng antidepressant, prescribe yan sa akin ng doktor. Naalala ko ang mga nangyari sa buhay ko. Mas nagiging depressed ako. Yan ang nangyari sa akin. Ngayon, nakokontrol ko na. Pero yung sasabi sa akin na nag-hallucination ako, nag-delusional ako, at walang katotohanan ang mga nangyayari sa akin, lalong bumabalik yung galit ko sa kanya. Kasi ilang taong ko siya hinintay na mag-sorry sa akin, sa hindi siya nagmamalasakit sa akin, na wala siyang pakialam sa nangyari sa buhay ko. Pero kaysa mag-sorry, linalagay niya sa utak ko ng maraming taon na nag-hallucination lang ako, nagde-delusional ako, paranoia ako, at walang katotohanan ang nangyari sa buhay ko. Mas mabuti pa yung pusa at
nagprotekta sa akin, kaya siya namatay at naapakan yung kidney. Alam niyo ba kung anong ginagawa? Kapag walang trabaho, mga alas 3, alas 4, nanonood ng TV, pinapalakas niya. Pagkatapos, nahintay muna ng maraming oras siya na tulog na ang lahat. At yung pinto namin, ano yun, walang ano yun, walang lock. Parang may ganyan-ganyan lang yung pinto, oh. Parang yung sa closets. Madaling mabukas. Kasi walang lock yun. Wala din na yung hook. Wala. Ano lang yan. Yan, napasok doon. Pagtulog na kami, nandito yung katabi ko. Yan, pamangkin ko. Tapos, sa isang, ano dyan, kama. Pamangkin ko. Tapos yung isa, yung ano, poster son. Yan. Dandahan na lakad. Papunta doon sa hinihigaan ko. Yan. Na ano yan, na nahawak kung saan parte ng katawan mo, tapos mabibigla akong nagising. Yun, kapag nagising ako, natakbo. Pagkatapos, iyong pintuan, lilalagyan ng ano, ng tsinelas para hindi yung mag-ingay. Nagsumbong ako. Pero hindi naman ako pinakinggan. Hindi naman ako protektahan talaga. Walang malasakit sa akin. Yun, mabuti pa yung pusa. Protektahan ako. Kaya pag nakakakita ako ng ano, ng pusa, ganun ng kulay, naiyak ako. Tapos, kahit ako naguhugas ng mga hugasan, nadaan niya, nahawak sa ibang parte ng katawan ko. Tapos, minsan nakaupo ako dyan sa sahig na ganyan, malakad dyan, yung ano niya, yung paa niya, pinapasok dyan dyan. Grabe. Hirap. Sabi ko nga kung may ano lang ako, may matakbuhan. Tumakas na ako. Kaya lang yung panahon na yun, wala akong kaalam-alam sa paligid ko. Wala akong kaalam-alam. Hindi ko nga alam ang 911. Kasi hindi naman sa akin tinuro eh. Oh, kung may emergency, ganito ang tawagan mo, 911. Yun. Kaya kayo, kung ma-abroad kayo, siguraduhin nyo na kung saang lugar kayo pupunta, ang pulis, alamin nyo. Or just in case may emergency, makatawag kayo sa pulis at sa immigration. Kung may babalik ko lang. Sana hindi ako masyadong tiniwala akong lahat. Dapat ginamit ko rin ito. Nagtanong ako, anong police number dito? Kaya lang bata pa ako noon eh. Wala pang kaalam-alam sa mundo. Hirap. Kaya nga nang ngayon nang hindi na ako nakatagal, sumama na ako kay Alec. Yun ang nangyari. Kaysa mas mapahamak pa ako na masyado. Kasi parang hide and seek ang nangyayari. Para akong nagtatawid sa yung alambre. Grabe ang pinagdaanan kong hirap talaga. Kaya, ang hirap na pinagdaanan ko. Naikwento ko yung kamama. Kasi nagkaroon na ako ng ng lakas ng loob yun. Umiyak ako noon na nagkwento ako.
Ngayon, tanggap ko ng mga nangyari. Kaya lang, okay, alam niyo kung ano ang pinakamasakit? Yung hindi ka protektahan. Parang nag-iisa ka lang. Parang nga kung pakiramdam ko noon na nasa ibang, nasa ibang bansa. Yung tulad ng, yung bagang mga namumulistyang mga OFW. Yung parang nandoon ako sa lugar na iyon, na nag-iisa lang ako, na walang nagmamalasakit sa akin. Hirap talaga. Minsan, pag nagkausap kami ni Ate Ami, paulit-ulit ako nagkukwento. Mabuti nga na naunawaan ako ni Ate Ami. Kasi minsan pag naalala ko, gusto kong ikwento para makalabas. Yan sabi sa akin ng ng nagka-counseling sa akin. Kung naalala mo ang mga nakaraan, ikwento mo para maalis kaysa sarilihin ko lang. Kaya minsan na kausap ko si Ate Ami, kwento ako ng kwentong paulit-ulit mga nangyari sa akin. Mabuti naman, nandyan si Ate Ami, nakikinig sa akin. Para kung sirang plaka na paulit-ulit. Ang hirap. Ang hirap talaga. Kung maibabalik ko lang. Minsan naisip ko sana lumaban ako. Sinipa ko. Kung iyon nangyari sa kapatid ko, my God. For example, nangyari yun sa bakong kapatid, papatayin ko siguro yung gumawa nun sa kapatid ko. Ipapapulis ko talaga. Pero wala ko nun, hindi ako maswerte. Walang nagmalasakit sa akin. Ilang taon bago ako nag-counseling. Yung hindi ko na nakayanan. Nagkaroon ako ng panic attack. Hindi na ako natutulog. Palagi na lang akong umiiyak. Yung naawa ko sa sarili ko. Minsan naisip ko sana ibalik ko yung nakaraan at sasaksakin ko siguro yung gumawa nun sa akin. Kaya lang hindi ko maibalik. Kasi nung panahon ni bata pa ako, sobrang pagka-naive. Kaya pag may nanonood akong mga OFW na gano'n ang nangyari sa kanila, na inabuso sila, alala ko yung nangyari sa akin kasi para akong OFW na gano'n na inabuso. Na walang nagprotekta sa akin. Yun lang pusa. Tapos namatay pa. Ang hirap. Tapos sasabihan ka pa na nagdi-delusional ka, nag-hallucination ka. Walang katotohanan ang lahat na mga sinasabi ko. Mabuti pa yung doktor. Nagkaroon ng sympathy sa akin sa mga nangyari sa akin. Yung psychiatrist na tingin sa akin, yung psychologist na tingin sa akin. Mabuti pa sila, nagkaroon ng sympathy sa akin. Naunawaan nila ako, yung mga pinagdaanan ko. Ang hirap na ikwento ko sa kanila ang nangyari sa akin pero nagawa ko. Ang hirap. Na para akong bumalik doon sa nangyaring iyon. Tapos sasabihan ka, nag-hallucination ako, nagdi-delusional ako, nag-paranoia ako. O siguro sasabihin pa, sketch ako. Grabe. Ang hirap yung may kadugo ka na hindi ka pigmamalasakitan. Yung protektahan ka. Kaya ngayon, yun ang dahilan kung bakit galit ako. Kaysa mag-sorry sa akin, nag-hallucination ako, nag-delusional ako, paranoia ako.
tulog ako noon, may susi pala sa kwarto ko. Kasi nung lumipat kami ng ibang lugar, mayroon na akong sarili kong kwarto. Wala akong kaalam-alam, may susi pala. Mabuti nung binubukas yung, akala ko ako lang may susi. Meron palang kape. Nung bubuksan ko, yung bubuksan yung pinto, na marambutit mababaw lang tulog ko. Kasi nga, natatakot ako na pag natulog ako, na gano'n mangyayari. Ay, binubuksan, bigla akong lundag at inano ko yung pintuan at sinara ko at umupo ako ng ganyan. Tapos kasi maliit lang kwarto ko noon eh. Yung paa ko nandoon sa may ng kama, ganyan ako. At talagang pilit na bubuksan. Wala noon si yung asawa niya. Nasa Vancouver noon. Nasa ospital kasi nagkaroon ng problema sa pagbubuntis. Ayun. Pilit talaga binubuksan ko ng mga pinagsasabi. Talaga ay talaga. Tapos naisip ko na tiningin ako sa sa bintana. Na kapag nagpursige, bubuksan ko ang bintana at matalon ako. Iyon. Tapos, walang ingay. Yung mga shelves doon, may shelves ako na ganyan. Kinuha ko yun, isa-isa, inalis ko yung mga dekorasyon ko doon. Kinuha ko yun isa-isa. At linagay ko doon sa may pintuan, linya, ganyan, linya. Tapos, doon sa may pintuan, nakaharang doon sa may kama ko doon. Kasi yung kama ko bakal. Tapos umupo ako ng ganyan. Yan ang yan doon. Hindi talaga ako alis doon. Hanggang doon ako para ako nakatulog doon. Talaga yung paa ko nakabarricade ng ganon. Tapos nag-iisip ako na buksan ko yung yung bintana, tapos ko yung kumot ko, itali ko doon sa aking ng kama at mababa ako. Kapag pag nagpursige na pumasok. At mabuti hindi nagpursige. Pero kung ano ang mga pagsasabi sa akin na sobrang hindi ko masikmura ang mga pinagsasabi. Ang hirap talaga pag naalala ko yung takot. Yung takot. Mabutit nagising ako. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Siguro ngayon, pinatay ko ng sarili ko kung hindi ko talaga makayanan. Grabe. Grabe nga mga ginawa sa akin. Sobra. Palibhasa, wala akong pamilya dito noon. Wala akong matakbuhan. Ang hirap pala na ganun. Nag-iisa ka lang. Tapos nakapasok ka sa ganung sitwasyon. Ang hirap. Parang nakikita ko ang mga sarili ko yung sa ibang tao na mga OFW. Ganon. Pag nakakapanood ako ng ganon ang nangyari sa kanila, naalala ko yung nangyari sa akin. Kaya ang hirap talaga. Tapos sasabihan ako, nag-hallucination ako. Nagdi-delusional ako. Paranoia ako. Grabe. Sobra yung walang malasakit. Kung nangyari yun sa iba kong kapatid, ay siguradong pinapulis ko na yun. Yung gumawa sa kapatid ko, pinakulong ko. Pero malas ko, hindi yun nangyari sa akin. At nag-suffer ako ng maraming taon. Hanggang ngayon, kaya ako nagkasakit. Tapos kaliwat kanan pa mga nagloko sa akin. Kaya damay-damay na. Kaya ako nagkasakit ng ganito. Nagkasakit ako dahil 40 years ako nagkaroon ng yung nangyari sa akin. Yung trauma ko.